Yanigin ng magkakasunod at mahiwagang pagsabog ang puso ng Tehran, partikular sa paligid ng Lavizan, kung saan pinaniniwala ang matatagpuan ang lihim na bunker ng kataas-taasang pinuno na si Ali Khamenei. Hindi ito simpleng aksidente o insidente ng kapabayaan. Ito ay isang malinaw na senyales na ang anino ng digmaan ay unti-unting lumalapit sa pintuan ng pinakamataas na kapangyarihan ng Iran. Ang usok na bumabalot sa himpapawid ng kabisera ay nagsisilbing babala na ang mga pader na nagproprotekta sa rehimen ay hindi kasing tibay ng inaakala ng marami. Sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang pilit na umaahon. Ang dating kinatatakutang kapangyarihan sa gitnang silangan ay maaaring nasa bingit na ng isang malaking pagbabago. Ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan ay hindi na lamang usapin ng diplomasya o palitan ng maaanghang na salita. Ang estratehikong kapaligiran ay nagbago na ng tuluyan. Mula sa Washington, nagpapadala ng napakalinaw at matitigas na senyales ang Estados Unidos na umaabot hindi lamang sa gitnang silangan kundi maging sa Europa at Asya. Ang Iran, na matagal nang tinik sa lalamunan ng mga kanluraning bansa, ay direktang inilagay sa sentro ng target. Ang mga kaganapan sa mga nakalipas na araw ay nagpapakita na ang pasensya ng mga makapangyarihang bansa ay tila naubos na at ang mga opsyon sa mesa ay lumilipat na mula sa negosasyon patungo sa direktang komprontasyon. Ayon sa mga pagsusuri ng mga eksperto sa seguridad at geopolitika, ang posibilidad na magsagawa ng preemptive strike o paunang pag-atake ang Estados Unidos laban sa Iran ay lalong tumataas. Ito ay sa kabila ng mga ulat na mayroon pang mga natitirang bagamat marupok na linya ng komunikasyon para sa negosasyon. Ang pananaw ng Washington ay nagbago dahil sa isang kritikal na obserbasyon. Ang Iran ay itinuturing na ngayon bilang isang tigring papel, isang bansang mukhang mabangis at malakas sa panlabas na anyo. Ngunit sa katotohanan ay mahina at madaling gumuho sa loob. Ang katotohanan ito ay pilit na itinatanggi ng rehimen sa Tehran, ngunit ang realidad sa mga lansangan ng kanilang bansa ay nagsasalita ng ibang kwento. Ang sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa mga kritikal na infrastruktura, kabilang na ang mga insidente malapit sa pinagtataguan ng kanilang pinakamataas na lider, ay nagpapahiwatig ng malalim na problema sa seguridad at intelihensya ng bansa. Sinasabing ang mga pagsabog ay umabot din sa lugar ng gusali ng pangkalahatang staff ng sandatahang lakas ng Islamikong Republika. Ito ang sentro ng utak ng militar ng Iran, kung saan nagmumula ang utos para sa hukbong katihan at sa makapangyarihang Islamic Revolutionary Guard Corps. Kung ang puso ng command center ay kayang abutin ng mga sabotahe o atake, ipinapakita nito na butas na ang depensa ng rehimen. Kasabay ng mga pagsabog na ito ay ang pagputok ng malawakang protesta ng mga mamamayan. Ang kawalan ng tiwala sa gobyerno, ang pagbagsak ng ekonomiya, at ang marahas na pagtrato sa mga tao ay nagsilbing mitya ng galit. Ang Tehran ngayon ay nahaharap sa isang krisis na doble ang banta ng pagsalakay mula sa labas at ang banta ng revolusyon mula sa loob. Ang mga negosasyon sa Estados Unidos na inaasahan sana nilang magbibigay ng kaunting luwag sa mga parusa ay tuluyan ng bumagsak at nauwi sa wala. Ito ay nagdulot ng desperasyon hindi lamang sa pamahalaan kundi maging sa ordinaryong mamamayan na matagal nang naghihirap sa ilalim ng bigat ng mga parusang pang-ekonomiya. Upang maunawaan kung bakit ganito na lamang kabilis ang pagbulusok ng sitwasyon, kailangang balikan ang naging komprontasyon ng Iran at Israel noong mga nakaraang buwan. Ito ang naging mitsa kung bakit nabago ang tingin ng mundo sa kakayahan ng Tehran. Sa nasabing sagupaan, nagpakawala ang Iran ng mahigit 500 ballistic missiles at mahigit 1,100 drone o unmanned aerial vehicles patungo sa Israel. Sa papel, ito ay isang nakakatakot na puwersa na kayang pumulbos ng isang maliit na bansa. Ngunit ang resulta ay nagulat ang lahat, halos walang naabot na estratehikong target ang nasabing pag-atake. Ayon sa mga ulat, nasa 30 tao lamang ang nasawi at hindi napilay ang kakayahan ng Israel na gumanti. Sa kabilang banda, ang naging ganti ng Israel ay tumpak at mapaminsala. Tinarget nito ang mga pasilidad ng paggawa ng missile at mga plantang nukleyar na nakabaon ng malalim sa teritoryo ng Iran. Ang 12 araw na palitan ng putok ay nagtapos sa isang konklusyon. Ang Iran ay walang kakayahang makipagsabayan sa modernong digmaan laban sa mga bansang may mataas na teknolohiya.
Ang terminong tigreng papel ay naging bukang bibig ng mga estratehista. Napagtanto ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito na ang takot na ibinibigay ng Iran ay nakabase lamang sa kanilang propaganda at hindi sa tunay na lakas militar. Dahil dito, lumakas ang loob ng mga hawks o ang mga opisyal sa Washington na nagsusulong ng mas agresibong aksyon. May mga ulat na nagsasabing ang mga malalapit na tagapayo ng Pangulo ng Amerika ay naniniwalang ito na ang tamang panahon upang tuluyan ng pilayin ang rehimen. Ang katwiran ay simple. Kung hindi kayang ipagtanggol ng Iran ang sarili nito laban sa limitadong atake ng Israel, lalo itong walang laban kung ang buong puwersa ng Estados Unidos ang sasalakay. Ang pagbagsak ng imahe ng Iran bilang isang kapangyarihang militar ay nagbukas ng pinto para sa mga solusyong dati ay itinuturing na masyadong mapanganib. Ang paggalaw ng puwersang militar ng Amerika sa rehiyon ay isa pang indikasyon ng seryosong banta. Ayon sa mga obserbasyon, ang kasalukuyang pagdadagdag ng tropa at kagamitang pandigma ng Estados Unidos sa gitnang silangan ay ang pinakamalaki simula noong pagsalakay sa Iraq noong taong 2003. Hindi ito simpleng pagpapakitang gilas. Ang ganitong level ng paghahanda ay nangangailangan ng malaking pondo at lohistika na ginagawa lamang kung mayroong konkretong plano o mataas na posibilidad ng digmaan. Para sa maraming analista, ito ay senyales na kung hindi magbubunga ang diplomasya, handa ang Washington na gamitin ang hard power o puwersang militar. Subalit ang Iran ay hindi lamang humaharap sa banta mula sa mga dayuhan. Ang pinakamatinding kalaban ng rehimen ay ang sarili nitong mamamayan. Mayroong isang malagim na kabalintunaan sa kasalukuyang sitwasyon ng Iran. Habang ito ay mahina at walang magawa laban sa mga kaaway sa labas tulad ng Israel at Amerika, ito naman ay naging napakalupit at marahas sa sarili nitong mga tao. Ipinapakita ng datos na sa loob lamang ng 2 araw noong nakaraang buwan, mahigit 36,500 tao ang namatay sa mga madudugong pagbuwag sa mga protesta. Ito ay itinuturing na isa sa pinakamadugong kabanata sa modernong kasaysayan ng bansa. Ang karahasang ito ay nagbunga ng isang kakaibang sentimiento sa mga Iranian. Sa halip na matakot, ang galit ay lalong nag-alab. May mga ulat na nagsasabing ang desperasyon ay umabot na sa punto kung saan ang ilang bahagi ng populasyon ay handa nang tanggapin ang interbensyon ng ibang bansa kahit pa sa pamamagitan ng pambobomba kung ito lamang ang paraan upang mapatalsik ang kasalukuyang rehimen. Kapag ang mamamayan ay nawalan na ng takot at handa ng isakripisyo ang lahat para sa pagbabago, ito ay tanda na ang pundasyon ng gobyerno ay gumuguho na. Ang lipunan ay kumukulo, ang ekonomiya ay baldado, at ang militar ay napatunayang mahina. Ito ang perpektong resi para sa pagbagsak ng isang estado. Sinubukan ng Iran na gamitin ang diplomasya upang makabili ng oras. Ang mga pagpupulong sa Muscat, Oman sa pagitan ng mga kinatawan ng Iran at Estados Unidos ay naglalayong humapay sa tensyon. Ang Oman ay matagal nang nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang magkaaway na bansa. Gayunpaman, ang mga negosasyon ay nauwi sa wala. Ang taktika ng Tehran na magbigay ng mga malabong pangako at subukang patagalin ang usapan ay hindi na umubra sa administrasyon sa Washington. Malinaw ang posisyon ng Amerika. Ang mga konsesyon na inaalok ng Iran ay masyadong maliit at huli na. Ang hinihingi ng kanluran ay hindi lamang pagpapahinto sa programang nuklear, kundi ang ganap na pagbabago sa pag-uugali ng Iran sa rehiyon, bagay na hindi kayang ibigay ng rehimen nang hindi ito nagmumukhang sumusuko. Ang kabiguang ito sa Oman ay nagsara sa isa sa mga huling bintana para sa mapayapang solusyon. Sa pananaw ng Washington, napatunayan na ang Iran ay walang intensyong makipagkasundo ng tapat at ginagamit lamang ang negosasyon para muling magpalakas. Dahil dito, ang estratehiya ng Amerika ay lumipat mula sa containment o pagpigil patungo sa aktibong pagpapahina at posibleng pagpapabagsak. Ang mensahe ay simple, ang oras ay hindi kakampi ng Tehran. Habang tumatagal, lalong humihina ang kanilang posisyon habang lalong lumalakas at humihigpit ang hawak ng kanilang mga kalaban. Ang mga pagsabog sa Tehran at ang kaguluhan sa mga lansangan ay mga sintomas lamang ng isang mas malalim na sakit. Ang Iran ay nahaharap sa isang perfect storm o ang pagsasama-sama ng lahat ng posibleng negatibong puwersa. Pagkabigo ng militar, paghihirap ng ekonomiya, pag-aalsa ng mamamayan, at pagkakaisa ng mga kalaban sa ibang bansa.
Ang dating matatag na imahe ng mga ayatollah ay nabahiran na ng dugo at kahinaan. Ang tanong na lamang ngayon ay hindi kung babagsak ba ang kasalukuyang kaayusan, kundi kailan at paano ito mangyayari sa pamamagitan ba ng isang marahas na digmaang sibil o sa pamamagitan ng isang direktang interbensyon mula sa labas. Habang ang atensyon ng mundo ay nakapako sa nagbabagang sitwasyon sa gitnang silangan, hindi dapat kaligtaan na ito ay bahagi lamang ng isang mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos. Ang pressure na inilalapat sa Iran ay konektado sa mga hakbang na ginagawa laban sa iba pang mga karibal na kapangyarihan tulad ng China at Rusya. Ang grand strategy o malawakang plano ng Washington ay gumagamit ng ekonomiya at enerhiya bilang sandata upang ipitin ang mga kalaban nito sa iba't ibang panig ng mundo ng sabay-sabay. Kung paanong ang Iran ay iniipit sa pamamagitan ng banta ng digmaan, ang mga kaalyado nito ay iniipit naman sa pamamagitan ng langis at pera. Sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin kung paano ginamit ng Estados Unidos ang Venezuela upang ilagay ang China sa isang napakahirap na desisyon at kung paano ang isang kasunduan sa India ay naging isang matinding dagok sa ekonomiya ng Rusya. Ang mga galaw na ito ay nagpapakita na ang digmaan sa makabagong panahon ay hindi lamang nilalabanan sa pamamagitan ng mga bomba at missile kundi sa pamamagitan ng mga pipeline ng langis, taripa at mga alyansang pang-ekonomiya. Ang mundo ay nasa isang maselan na balanse. Ang bawat pagsabog sa Tehran ay may katumbas na epekto sa mga merkado sa Asya at Europa. Ang pagbagsak ng isang paper tiger sa gitnang silangan ay maaaring magdulot ng domino effect na yayanig sa buong istruktura ng kapangyarihan sa mundo. Manatiling nakatutok para sa ikalawang bahagi ng ating malalim na pagsusuri. Kung ang unang bahagi ng ating pagsusuri ay nakatuon sa marahas na pagyanig sa Iran at ang napipintong pagguho ng kanilang puwersang militar, ang ikalawang bahagi naman ay tatalakay sa isang mas tahimik ngunit higit na mapaminsalang digmaan, ang digmaang pang-ekonomiya at diplomatiko. Sa labanang ito, walang pumuputok na baril, ngunit ang epekto ay damang-dama mula sa mga daungan ng Venezuela hanggang sa mga opisina ng gobyerno sa Beijing at New Delhi. Ang Estados Unidos, sa ilalim ng isang agresibong estratehiya, ay naglunsad ng sabay-sabay na opensiba upang putulin ang daloy ng salapi at enerhiya ng mga karibal nito na nagresulta sa isang malawakang pagbalasa ng mga alyansa sa buong mundo. Ang unang larangan ng digmaang ito ay matatagpuan sa Timog Amerika, partikular sa Venezuela. Sa loob ng mahabang panahon, ang Venezuela ay nagsilbing kritikal na tagapagtustos ng langis para sa China. Ang ugnayang ito ay hindi lamang komersyal, ito ay estratehiko. Ang Beijing ay nagpautang ng bilyon-bilyong dolyar sa Caracas at bilang kabayaran, tumatanggap sila ng langis. Subalit, ang dinamikong ito ay biglang nagbago dahil sa interbensyon ng Washington. Sa pamamagitan ng masalimuot na maniobra ng mga parusa at lisensya, nagawang kontrolin ng Estados Unidos ang daloy ng langis ng Venezuela sa pandaigdigang merkado. Ang resulta ay isang matinding problema para sa Sina, ang pagpili sa pagitan ng kanilang estratehikong interes o ang kanilang seguridad sa pananalapi. Ang desisyon ng China ay nagdulot ng gulat sa marami. Ang PetroChina, ang dambuhalang kumpanya ng langis na pag-aari ng Estado, ay biglang tumigil sa pagbili ng langis mula sa Venezuela. Ayon sa mga ulat mula sa Reuters at iba pang ahensya, ang hakbang na ito ay direktang tugon sa paghihigpit ng Estados Unidos. Ang mga kumpanyang pangkalakal tulad ng Vitol at Trafigura na ngayon ay nasa ilalim ng mahigpit na pagmamanman ng Amerika ay nag-alok ng langis sa mga refinery ng China, ngunit tinanggihan ito ng Beijing. Ang dahilan ay dalawa: takot at presyo. Una, ang takot sa tinatawag na secondary sanctions o pangalawang parusa. Alam ng China na kapag itinuloy nila ang pakikipagtransaksyon sa mga entidad na kontrolado o iniipit ng Washington, maaari silang mapatawan ng mabibigat na multa at malockout sa sistemang pinansyal ng dolyar. Para sa isang ekonomiyang nakadepende sa pag-export tulad ng China, ang panganib na ito ay masyadong mataas. Pangalawa, ang usapin ng presyo. Dati, ang langis ng Venezuela ay ibinebenta sa China na may napakalaking diskwento kumpara sa presyo ng Brent crude, ang pamantayan ng langis sa mundo. Ang diskwentong ito ay umaabot noon sa $15 bawat bariles.
Ngunit dahil sa kontrol ng Amerika at pagbubukas ng merkado sa ibang mga mamimili, ang diskwento ay lumiit sa $5 na lamang. Sa pananaw ng mga insik, hindi na sulit ang panganib para sa napakaliit na matitipid. Ang epekto nito sa Venezuela ay agaran. Ang kasunduang langis kapalit ng utang ay gumuho. Ang mga barkong dati ay dumidiretso sa mga daungan ng China ay naghahanap na ngayon ng ibang mapagbabagsakan at ang kita mula rito ay maaaring maipit sa mga bank account na kontrolado ng Amerika. Para sa China, ito ay isang estratehikong pagkatalo. Napilitan silang maghanap ng alternatibo at ang kanilang mga mata ay bumaling sa langis ng Rusya at Iran. Ang mabibigat na uri ng langis mula sa mga bansang ito ay may katangian na katulad ng sa Venezuela at ibinebenta pa rin na may malaking diskwento. Gayunpaman, ang paglipat na ito ay nagpapakita na kahit ang isang makapangyarihang bansa tulad ng China ay hindi kayang ganap na baliwalain ang kapangyarihan ng Estados Unidos sa pandaigdigang pananalapi. Habang nangyayari ang drama sa pagitan ng China at Venezuela, isang mas malaking pagyanig ang nagaganap sa Asya ang pagkalas ng India sa impluwensya ng Rusya. Ito marahil ang pinakamabigat na dagok na tinanggap ng Kremlin sa larangan ng geoeconomics. Ang India, sa loob ng maraming dekada ay isa sa pinakamalalapit na kaalyado ng Moscow. Mula sa armas hanggang sa enerhiya, ang ugnayan ng New Delhi at Moscow ay tila hindi matitinag. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine at patawan ng parusa ng kanluran ang langis ng Rusya, ang India ang naging pangunahing sumalo nito, na nagbigay ng bilyon-bilyong dolyar na kita kay Vladimir Putin upang ipagpatuloy ang kanyang digmaan. Subalit ang administrasyon sa Washington ay naglunsad ng isang matalinong diplomatikong atake. Sa halip na takutin ng India, inalok ito ng isang kasunduan na mahirap tanggihan. Ang Estados Unidos ay nagpanukala na tanggalin ang mga karagdagang taripa o buwis sa mga produktong galing sa India, kapalit ng isang kondisyon, itigil ng New Delhi ang pagbili ng langis mula sa Rusya. Ang alok na ito ay tinanggap ng India. Sa isang iglap, ang mga taripa sa mga produktong India na pumapasok sa Amerika ay bumagsak mula sa 50% patungo sa 18% na lamang. Ito ay isang napakalaking tagumpay para sa ekonomiya ng India na naghahangad na maging sentro ng pagmamanupaktura sa mundo. Bilang kapalit, nangako ang India na bibili ng hanggang 500 bilyong dolyar na halaga ng mga produkto at serbisyo mula sa Estados Unidos sa loob ng susunod na 5 taon. Kasama sa listahang ito ang langis, natural gas, carbon, mga metal, kagamitang panghimpapawid at teknolohiya. Ang kasunduang ito ay hindi lamang tungkol sa kalakalan. Ito ay isang ganap na strategic realignment o pagbabago ng pampulitikang direksyon. Ang India ay dahan-dahan ngunit siguradong lumalayo sa orbit ng Rusya at lumalapit sa kanluran. Para sa Rusya, ito ay isang sakuna. Ang pagkawala ng merkado ng India para sa kanilang langis ay nangangahulugan ng pagkawala ng isa sa kanilang pinakamalaking pinagkukunan ng pondo. Habang ang Europa ay sarado na sa kanila at ang China ay nanamantala sa pamamagitan ng paghingi ng napakalaking diskwento, ang India ang nagsisilbing balansing puwersa na nagpapanatili sa presyo ng langis ng Rusya. Ngayong wala na ang India sa ekwasyon, mapipilitan ang Rusya na ibenta ang kanilang langis sa mas mababang halaga sa iilang natitirang mamimili o tuluyan ang bawasan ang kanilang produksyon. Ang hakbang na ito ng Washington ay direktang tumama sa war chest o pondo ng digmaan ng Kremlin. Sa gitna ng mga tagumpay na ito sa larangan ng ekonomiya, hindi kinalimutan ng Estados Unidos ang aspetong militar ng hidwaan sa Europa. Ang kagawaran ng Estado ng Amerika ay nag-aproba ng isang bagong pakete ng tulong militar para sa Ukraine na nagkakahalaga ng $185 milyong dolyar. Bagamat ang halagang ito ay tila maliit kumpara sa mga naunang bilyon-bilyong dolyar na pakete, ang kahalagahan nito ay nasa detalye. Ang pondong ito ay nakalaan para sa mga spare parts o piyesa, pagkumpuni at pagpapanatili ng mga sistemang armas na nauna nang ibinigay. Sa digmaan, ang logistics o ang sistema ng suporta ay kasing halaga ng mga bala. Ang mga tangke at eroplano ay walang silbi kung wala itong piyesa. Ang desisyong ito ay nagpapakita na ang suporta ng Amerika sa Ukraine ay hindi panandalian kundi pangmatagalan. Tinitiyak nito na ang hukbo ng Ukraine ay mananatiling may kakayahang lumaban sa mahabang panahon. Ito ay isang malinaw na mensahe sa Rusya na hindi nila maasahan na mauubusan ng gamit ang kanilang kalaban.
Ang pagpapanatili sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang sarili ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang patuloy na ubusin ang lakas at yaman ng Rusya sa isang digmaang walang katapusan. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng mga kaganapang ito, mabubuo ang isang malinaw na larawan ng kasalukuyang kaayusan ng mundo. Ang Estados Unidos ay nagpapatupad ng isang komplikado at magkakaugnay na estratehiya. Sa gitnang silangan, ginagamit nito ang banta ng puwersang militar at ang kahinaan ng Iran upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan. Sa Asya at Timog Amerika, ginagamit nito ang lakas ng kanyang ekonomiya at impluensya sa enerhiya upang ipitin ang China at Rusya. Ang bawat hakbang ay konektado. Ang pagpigil sa langis ng Venezuela ay nagpapahirap sa China. Ang paghila sa India palayo sa Rusya ay nagpapabagsak sa kita ng Moscow. At ang patuloy na pagsuporta sa Ukraine ay nagpapanatili ng presyur sa hangganan ng Europa. Ang mga pangyayaring ito ay may malalim na implikasyon para sa mga bansa sa Asya, kabilang na ang Pilipinas. Ipinapakita nito na sa modernong panahon, ang seguridad ng isang bansa ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng sundalo, kundi sa tibay ng ekonomiya at sa tamang pagpili ng mga alyansa. Ang pagiging neutral ay nagiging mas mahirap sa panahong ang mga superpower ay nagpipilitang pumili ang mga maliliit na bansa. Ang India, nakilala sa kanyang non-aligned na polisiya, ay napilitang pumili ng panig kapalit ng benepisyong pang-ekonomiya. Ang Tsina, sa kabila ng laki nito, ay napilitang umatras sa isyu ng Venezuela dahil sa takot sa parusa. Sa huli, ang mensahe ng mga kaganapang ito ay malinaw. Ang istruktura ng pandaigdigang kapangyarihan ay muling inaayos. Ang mga bansang dating naghahamon sa kaayusan, ang Iran, Rusya at sa ibang aspeto, ang China ay nakararamdam ng bigat ng nagkakaisang tugon ng kanluran. Ang Iran ay nayayanig sa mga pagsabog at protesta. Ang Rusya ay nawawalan ng mga mamimili at nauubusan ng pondo at ang China ay naiipit sa gitna ng kanyang ambisyon at realidad ng ekonomiya. Ang mundo ay papasok sa isang bagong kabanata kung saan ang enerhiya, kalakalan at diplomasya ay kasing talim ng anumang sandata. Ang mga susunod na buwan ay magiging kritikal. Makakayanan ba ng Iran ang presyur o tuluyan itong guguho? Ano ang magiging tugon ng Rusya sa pagkawala ng India? At paano gagalaw ang China upang protektahan ang kanyang interes nang hindi direktang bumabangga sa Amerika? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ang magdidikta sa magiging takbo ng kasaysayan sa mga susunod na dekada. Dito nagtatapos ang ating pagsusuri. Isang bagay ang tiyak, ang katahimikan ay malayo pa sa abot tanaw at ang mga alon ng pagbabago ay patuloy na hahampas sa mga pampang ng bawat bansa, malaki man o maliit.